sumulpot itong kapitan at gusto kayong hingian ng sinasabing gasolina na umano ibabayaran niya daw. Tumawag lang bigla sa akin yung tao ko na may kapitan daw doon na gustong umutang ng gasolina. Bakit umabot ng 400 liters? Ano bang ginagawa ng kapitan na yan? Kasi kailangan nating malaman, ito bang diesel na to para sa personal ni kapitan o para sa barangay o para sa isang project na hindi natin maintindihan? Saan daw niya dadalhin o gagamitin? Wala ho. Hindi naman ho nasabi, pero sabi sa calamity daw ba yun? Anong usapan niyo ni kapitan? Kailan siya magbabayad? Paano siya magbabayad? Ang bayad ho kasi nun kung July 19, Friday yun. Sa Wednesday na darating, mabilis lang yun, mga 19. Magkano? May naabot na ba si kapitan sa'yo? Wala po kahit magkano. It's not a question of saan manggagaling yung fund. Ang pinaka-main concern ko, sir, nagagamit ang kanyang kapangyarihan bilang isang kapitan dito sa pagkuha ng isang bagay na hindi naman niya babalikan tapos magtatago siya dun sa usaping PhilJeps. Kung personal niya ni kapitan, bakit siya magtatago sa usaping PhilJeps? So mukhang tinatakasan niya yung sinasabing obligasyon at responsibilidad na magbayad dun sa isang tao. Tatamaan si kapitan ng revised rules of administrative cases in the civil service. Para lang po sa interest ni Vice Mayor, dahil siya po ang presiding officer, Vice Mayor, medyo napakabigat po ng tungkulin ninyo dyan kasi kayo po ang magpapataw ng parusa dyan. Lumapit ho ako dito sa hashtag ipabitag mo dahil ang reklamo ho sana doon sa probinsya namin sa Antique tungkol ho kay Kapitan. July 19 ho, tumawag sa akin yung tauhan ko na hindi dito daw si Kapitan. Bali, mangungutang daw ho ng gasolina na diesel para ho sa project nila dyan sa Magarang. Pumayag ho ako kasi nga, syempre, para sa akin, syempre, Kapitan. Hindi naman niya sisirain. Bali, may usapan kami ni Kapitan na 400 liters lang talaga yung ipapagas niya. Kaso, nagulat na lang ako. Nandoon na ako nung Wednesday. Ngayon, naabangan ko yung bayad niya. Kaso, walang bayad. Tapos, nagulat ako. May sulat siya doon na dagdag daw na napapagasan niya daw yung van nila. Pinuntahan ko sa barangay nila 3 beses. Hindi ko siya naabutan. Total niyan, all mga 26, mga ganun. Pero dahil sa rebate, nabot na lang siya ng 24. Talagang nagtiwala lang ako dahil nga, syempre, kapitan eh. May mga posisyon sa government. Hindi ka bibiguin yan, pero nabigo eh. Pakikwento nga, sir, ano po ang nangyari dun sa biglang sumulpot itong kapitan at gusto kayong hingian ng sinasabing gasolina na umano ibabayaran niya daw? Bali, sir, kasi yung oras kasi na yan, sir, wala ako dyan sa may probinsya namin. Bali, hindi dito ako sa Manila. May naasikaso. Tumawag lang bigla sa akin yung tao ko na may kapitan daw doon. Gustong umutang ng diesel. Natapos agad yung usapan doon kasi mabilis lang naman ako magdesisyon. Bali, sabi ko kay Kap, nung nakausap ko, gawa ka na lang Kap ng kasulatan natin para at least kahit pa paano meron akong hawak. So, nagkaroon ng ganong klaseng transaksyon, hiningian mo ng kasunduan at ID. Nakapagbigay ba ito? Nung nakarating mo ako, expected ko na meron na. Kaso, sabi ng tauhan ko, dadalhin na lang daw, dadaan na lang nung ni kapitan yata o nung tauhan niya. Aha, parang to follow na lang at talaga nagmamadali itong kapitan. Oo, kaso wala akong dali. Paano nyo, sir, na simulan yung sinasabing usapan ng singilan dito kay kapitan? Bali ho, nung sabi niya kasi nung July 19, sa cellphone lang ho, bali mga Tuesday o Wednesday kasi may budget naman daw ho eh. Ngayon, nung Wednesday nandoon na ako noon kasi alam ko may bagyo yata kaya hindi natuloy. Tanong ko lang, anong pangalan nitong kapitan na daw? Si John Fabio Ungsod. John Pavi Ungsod. So, nung nalaman mo na hindi ka makasingil dito sa sinasabing kapitan at marami ng sinasabing paturo-turo ng ibang araw, sinubukan mo ba bumalik doon sa sinasabi mong gas station para lang malaman kung may makukuha ka pang bayad? Oo, ilang beses ho. Bali, nagpunta na ho ako sa kanila ng mga 3 beses siguro. So, ano nangyari doon sa pag-uusap ninyo ni kapitan? Hindi na ho nagre-reply. May tanong lang ako sa'yo, RJ, no? Bakit umabot ng 400 liters? Ano bang ginagawa ng kapitan na yan sa diesel na kinukuha sa gasoline station mo?
Saan daw gagawin? Bali yung ngayon ma'am, hindi ko alam pero nung pinuntahan ko, nakita ko na parang ginagawa nila yung daan nila papunta dun sa kanila. So, personal ba ni Kapitan? Para sa personal niya? Para sa barangay? In-explain ba niya kung para saan yung diesel? Wala ho, hindi naman ho nasabi pero sabi sa calamity daw ba yun? Walang binanggit na kahit anong specific ha? Kasi kailangan nating malaman. Ito bang diesel na to para sa personal ni Kapitan o para sa barangay o para sa isang project na hindi natin maintindihan? Saan daw niya dadalhin o gagamitin? Wala naman nung nabanggit eh. So, hindi mo rin alam? Sa tingin ko, dahil nga may mga loader, nagets ko na daan yung gagawin. Pero sinabi ba ni Kapitan sa'yo yun na gagamitin kasi yan sa mga project kung saan man? Hindi naman ho. Okay. Pag dumadaan si Kapitan dun sa gasoline station mo, siya mismo o ibang tao ang nangungutang? Bali, puro ano lang, kunyari, mga loader, minsan yung van, pero driver lang. Anong usapan nyo ni Kapitan? Kailan siya magbabayad? Paano siya magbabayad? Bali, ang bayad ko kasi nun, kung July 19, Friday yun. Sa Wednesday na darating, mabilis lang yun, mga 19, 20. So, magkano? May naabot na ba si Kapitan sa'yo? Wala po kahit magkano. Okay, ang next question namin, RJ, si Kapitan ba pinabarangay mo na? Opo. Saang barangay? Barangay niya o ibang barangay? Barangay mo namin kasi madami na rin nagsasuggest no, sa kanila eh. Sa barangay mag-aaral. O anong nangyari nung pinabarangay mo tong si Kapitan? Humarap ba siya? Action naman ho, kaso pauwi na ho ako dito ng Manila dahil may aasikasuhin. Ayun ho. Sabi ho ng barangay sa akin kung pupunta daw siya, tatawagan ako ng barangay. Hindi ho tumawag yung barangay, ibig sabihin baka hindi ho nagpunta. RJ, totoo ba na kaya daw hindi ka mabayaran ni Kapitan kasi wala ka raw yung PhilJeps na tinatawag? Alam mo ba yon? Opo, lagi niyang sinasagot na wala akong PhilJeps eh. Pero nung nagkausap kayo, nagka-transaction kayo from the very beginning, wala naman siyang hiningi ganun or pinaliwanag niya man lang sa'yo na kailangan mo na ito para makakuha ka ng project sa gobyerno. Walang ganon. Walang. So kumbaga kung nung time na naniningil ka na, dun na siya nagdepensa na sabi, nasan yung PhilJeps mo para mabayaran kita. Oo, so tingilan na, nabanggit yung mga PhilJeps. Ako ho kasi, para sa akin lang ho opinion ha. Pag-usapang PhilJeps ho kasi pagkakaintindi ko, mga bidding ho kasi yung oo, yun nga pero yun nga kasi nagiging depensa niya na nga lang din yun. Isa pa ha, meron ba kayong kasunduan? Natuloy ba, di ba hiningaan mo ng ID, ng mga dokumento si Kapitan, ng kasunduan? May nagkapirmahan ba ng ganun? Hindi ho siya nagbigay ng... So walang ganun. So everything is verbal or I'm not sure kung may mga written agreements pa kayo dyan. So lumalabas na parang informal yung nangyaring transaction. Hindi masyadong dumaan sa tamang proseso. Pero nangihingi ako sa kanya ng kasulatan para lang... Oo, kaso nga hindi naman binigay. Nangihingi ka sir ng kasulatan pero lahat naman hindi ibinigay nitong Kapitan. So siguro ngayon, basahin muna natin itong statement para marinig din ng ating resource person. So nakausap ng bitag ang inireklamong kapitan na si Cap Pavi John Ungsod. Ayon sa kanya, nagkaroon na raw sila ng special session ng sangguniang barangay at nagkasundo raw sila na iseseta ng obligasyon ng barangay kay RJ hanggang next week. Mas napadali raw sana ang pagbabayad na kay RJ kung may Philippine Government or PhilJeps daw. Ito, inaamin daw ni Cap Pavi John na mali niya na nagtanong kung may PhilJeps ang gasoline station ni RJ sa pag-aakalang ang lahat daw ng gasoline station sa kanilang lugar ay may PhilJeps na. Okay. Pero ang bottom line daw ay mababayaran daw si RJ at mag-update na lang din daw itong si Kapitan sa bitag hanggang sa ma-resolve ito ng until next week. Ano ba yun? After ilang Medyo nakakatawa na after ilang buwan, biglang next week ma-resolve na. So ano ba talaga? Inaamin mo inyong pagkakamali pero nung sinisingil ka ng inyong kliyente, sinasabi mo na dahil wala siyang PhilJeps, hindi siya mababayaran. Siguro para magawa natin ang paraan, makakausap natin sa kabilang linya itong si Vice Mayor Tomas Bacauco, ang Municipality of Patnongon, Antigan. Magandang umaga po sa inyo, Vice Mayor. Hello sir, good morning. Actually po, hindi ko kasi alam kung personal or government transaction yung ginawa po ng barangay. Yes. Lumapit din yung sa amin, yung complainant, sinabihan ko rin na lumapit doon sa kung napa barangay na ba. Sabi naman niya, oo daw.
So pumunta din siya kay Mayor noon that time. So lang nakita namin parang personal kasi. So ang LGU, so may tutulong lang namin siguro na i-remind si CAP na kung may utang yung barangay, ito mamadaliin na nila yung pagbayad. Yes, I do understand that, sir. Pero hindi ba dapat na bilang isang kapitan na hindi ka kagad magbibitaw ng isang salita na hindi mo naman magagampanan? Kasi madadawit po ang ating municipal hall, ang inyong tanggapan po, sir, kung hindi po ma-resolve ito. Di ba po ba? Tama po yun. Yes. So yun lang nga, sir, di ko lang alam din. Hindi ba sinabi ng complainant na hindi niya rin alam kung private ba or sa barangay ba ginamit yung mga... Yes, sir. I do understand that, no? It's not a question of saan manggagaling yung fund, kung private or government project ito. Ang pinaka-main concern ko, sir, nagagamit ang kanyang kapangyarihan bilang isang kapitan dito sa pagkuha ng isang bagay na hindi naman niya babalikan at tapos magtatago siya dun sa usaping PhilJeps. Kung personal niya ni kapitan, bakit siya magtatago sa usaping PhilJeps? So mukhang tinatakasan niya yung sinasabing obligasyon at responsibilidad na magbayad dun sa isang tao, di ba po ba, Vice Mayor? Yes po. So, siguro Vice Mayor, no, ito ang aking pakiusap. Kung pwede po kayo mismo ay mag-imbestiga din doon sa mismong mga barangay na involved dito para makausap silang lahat kung ano nangyari, saan nagkamali at para magkaroon din ng rebriefing dito sa mga kapitan ninyo doon sa sinasabing lugar. And kung sakaling kinakailangan po at willing naman itong complainant namin na mag-file din ng case ng administrative, then so be it po, sir, also as well. And I hope for your coordination dahil hindi po dapat pinalalampas ang ganitong klaseng estilo. Ayan niyo po, magtanong-tanong po ako sa barangay kung regarding sa utang na yan. Sige po, Vice Mayor, no, paki-imbestigahan tapos sana paki-resolve po at maghihingi din po kami ng update. Alright, Vice Mayor, stay on the line lang po, no. May kakausap lang namin ng aming abogado also as well para lang marinig ng lahat ng mga tao, ng mga nanonood din itong complainant natin. Kayo po, kung ano pang magiging posible mga hakbang at ano ba ang karapatan nitong ating complainant. Alright po, Vice Mayor? Okay, thank you po, Vice Mayor. No? Makausap natin sa kabilang linya itong si Attorney Badas Mauricio, ang ating bitag resident lawyer. Magandang umaga po, Attorney Badas. Magandang umaga po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa sambayan ng Pilipinong narito sa pabitag mo ni Ben Tulfo. Kung pangunahin pong issue dyan ay yung pananagutan, nakadepende po ito kung tunay na barangay captain niya. Nadidinig ko po, nandyan si Vice Mayor. Pinatutunayan po ba ni Vice Mayor na barangay captain nga po itong sangkot, Ginoong Carl Tulfo? Vice Mayor, nasa kabilang linya po kayo? Yes, ma'am. Opo. Can you confirm to us, Vice Mayor, kung si Cap Pavijan Ungsod ay isang kapitan sa Barangay Magarang, Patnongon, Antique? Yes po, ma'am. Confirm po, Attorney Batas. Maraming salamat po, Ms. Kate. Maraming salamat, Vice Mayor. Pagka po ganun, ang sitwasyon, tatamaan po siya, ha? Tatamaan si Kapitan ng revised rules of administrative cases in the civil service. Parang binabanggit po, sa ilalim po nitong reglamentong ito para sa lahat ng mga manggagawa, kawani o opisyales sa gobyerno, ang tawag dyan ay civil service, yung po hindi pagbabayad ng utang, lalo na kung kinikilala namang may pagkakautang talaga, pwede po siyang parusahan, remand muna sa first offense. Pangalawang offense ay suspension hanggang isang buwan, isang araw hanggang 30 araw. At sa pangatlo, dismissal from the service. Para lang po sa interest ni Vice Mayor, dahil siya po ang presiding officer ng Sangguniang Bayan sa Patnongon, revised rules on administrative cases in the civil service po yan, Vice Mayor, at medyo napakabigat po ng tungkulin ninyo dyan kasi kayo po ang magpapataw ng parusa dyan, Vice Mayor. So, ang aming pong panukala, pagbayari na lang at nang sa ganon, hindi na po kailanganin kumilos ang Sangguniang Bayan ng Patnongon, makolekta na po yung kinuha. Total, wala naman pong pagtanggi na kinuha talaga yung gasolina, wala ring pagtanggi na hindi binayaran. Ginoong Carl Tulfo. Yes, very much clear, no, Attorney, na kinakailangan din talaga ng gumawa ng hakbang itong si Vice Mayor para masettle yung issue at hindi na madama yung sinasabing pangalan ng kanyang munisipyo sa lugar. So, very much clear, Attorney, no? So, maraming salamat po sa inyo, Attorney Badas.
Maraming salamat po, Ginoong Carl Tulfo. Maraming salamat po sa ating Vice Mayor na nagpaunlak. At maraming salamat sa bayan Pilipinong nasa pabitag mo ni Ben Tulfo. Ang gusto po ni Ben Tulfo, kaalaman sa mamamayang Pilipino upang ang kanilang karapatan ay maitampok sa lahat ng pagkakataon saan man sila naroroon. Ben Tulfo po, kontra po sa abuso yan. Maraming salamat po, magandang araw. So RJ, clear naman sa iyo yung mga sinasabi ni Attorney Batas din kanina at Vice Mayor na kung saan kinakailangan talaga maimbestigahan, number one, na dapat magbayad para hindi na umabot sa punto na magkakaroon ng sinasabing kasuhan pa or sampahan para hindi na tumagal yung sinasabing problema. Alright, RJ? Yan na nga po eh. So Vice Mayor, no, asahan namin na magkaroon kayo ng investigasyon at sana kung pwede din kayong mamagitan para ma-solve ng problema between RJ and dito kay Cap, then it would be the best thing to do para hindi na po umabot sa punto magkakaroon ng hearing, magkakaroon ng patawag at tatagal pa yung sinasabing problema. Alright po, Vice Mayor? Okay, sige po. Sige po. Gawan natin ng paraan po. Sige Vice Mayor, asahan namin yung agaran aksyon ninyo at maraming salamat po muli sa pagtanggap ng aming tawag. Sige po, thank you po. Thank you. Alright. So balikan natin yung si RJ. RJ, ganito na yung mangyayari sa susunod. Ang gagawin, asahan namin na action itong si Vice Mayor para maimbestigahan itong sinasabing si Kapitan at siya ang kahit paano mag-mediate para ma-solve ng inyong problema. So okay ba sa iyo, RJ? Mas okay na okay ho. At least may nangyayari. Yes, kasi yung gusto lang naman natin para ma-solve na ang problema, hindi na pa madawit ng mga tauhan ng gobyerno. Alright? Okay po. May mga update ba na pagre-reach out sa inyo ng tanggapan nitong ni Chairman? Wala naman ho. Wala rin akong pagbabago, sir. Kahit staff ni Vice Mayor, RJ, hindi bumaba sa gasoline station nyo? Wala rin ho eh. Nagme-make sure lang kami kasi mamaya, kumbaga, maniningil tayo. Hindi naman ng pera, pero ng paliwanag kung ano nang mangyayari. Hindi naman pwedeng walang solusyon dun sa mga problema mo. We are so very thankful because during the time ng downfall po ng mga barangay dito sa Upland. Okay sir, I do understand na very thankful po ang inyong barangay, no? Pasensya po, hindi po too personal. I'm just going straight to the point kasi instead of us talking about the problem, let's just focus on the solution. So I wanna ask, bakit tumagal ng ilang buwan, umabot pa si RJ dito, and then napangangatwiran is yung PhilJep. So right sir, answer it. Pinapuntahan ko po kay Treasurer, si Sir RJ, at saka yung staff, sabi wala kami fields na. Diretso na tayo, kailan mo mababayaran? Tayo dyan.